Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Bubbles. 30 years old at tambalanista since 2020. Background ko kayo dati habang nagmamaneho papuntang trabaho. Ngayon naman, nakikinig ako sa podcast ninyo habang pauwi from work. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang naging katangahan ko sa larangan ng pag-ibig. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista. Gusto ko na din sanang humingi ng payo. College ako noon at galing sa isang mahaba at toxic na relasyon nang maging kami ni Danilo. Simula umpisa ako lagi yung gumagastos at mas nag-e-effort sa aming dalawa. Lagi kasi siyang short. Hanggang sa namamalengke na ako at nagluluto sa kanila every weekend para mapalapit sa pamilya niya. Patay na ang tatay niya kaya nanay at yung isang kapatid na lang niya ang kasama niya sa bahay. Nahirapan akong mapalapit sa nanay niya kasi tuwing nag-aaway kami, kinikwento. Tuloy, hindi na binabasa yung mga messages ko. Ang hirap kasi sa lahat ng ginagawa ko para sa kanya, di patak lang yung bumabalik na effort, oras at pagmamahal. 4 na taon ng ganito ang setup at nahihirapan na akong isustain ang mga material na pangangailangan niya at ng pamilya niya, kaya sinabi ko na baka namang pwede na siyang lumipat sa mas maayos na trabaho. Hindi nangyari yun. Nalulung pa siya sa sugal kaya nalubog kami sa utang. Lumala ang mga away namin. Naubos na yung respeto ko sa kanya kaya namumura ko na at napagsasabihan ng masasakit na salita. Kahit kasi paulit-ulit ko nang sinasabi sa kanya na nahihirapan na ako, wala pa din siyang pakialam. Tuwing mag-aaway kami, pakiramdam ko, hindi naman ako kawalan sa kanya kasi tinitiis niya ako. Kakausapin lang ako ulit kapag wala na siyang pera. Nagkaroon kami ng matinding away ilang buwan bago kami umabot ng 8 years. Napagod ako at naubos ng tuluyan. Sagad na sagad. Naging dependent na siya sa akin sa lahat ng bagay. Sadyang mahirap tulungan ang taong ayaw tulungan ang sarili niya. Nakipag-break ako sa kanya sa Viber. Nilike niya lang. Hindi man lang ako sinubukang kausapin. Hindi man lang pinuntahan sa trabaho o sa bahay. Hindi man lang ako pinaglaban o yung halos 8 taong pinagsamahan namin. Napaisip tuloy ako kung minahal ba talaga niya ako o kinailangan lang. Pakiramdam ko ginamit lang ako sa mahabang panahon. Madami akong natutunan sa pinagdaanan kong ito. Unti-unti ibinalik ko yung pagpapahalaga ko sa sarili ko. Ang hindi ko alam, kaya ko pa bang magtiwala ulit pag may dumating na bagong pag-ibig? Paano ko gagawin yon, tambalan? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Bubbles. Hello sa'yo, Bubbles!
Para sa isang kabisyo na kapwa mong nagtiis sa mga nakakalurkey na mga eksena ng pag-ibig. Ayan. Huwag ka mag-give up! Go lang ng go! Alam mo, ang pinakamaganda dito sa nangyaring ito sa'yo, Bubbles, may mga lessons kang natutunan. Correct, diba? correct. Yun. Alam mo, ikaw yung tipong kaya mo ng mga mahahabang relationship, tumatagal ng gusto ang mga relasyon sa'yo, nagtitiis ka ng matindi, diba? So, napakaswerte naman ang susunod mong mamahalin. Yes. Yan, diba? Tingnan mo sa aspetong yon. Oo, wag kang yung sasabihin mo, paano pa kaya ako magmamahal at magtitiwala ulit? Alam mo, siguro hindi lang dumadating pa yung tamang tao. Pero kapag ka may dumating, alam mo naman yung gagawin mo. Huwag kang matatakot. Go lang ng go! Correct. Di ba maganda yung perspektibo na sa buhay ngang ito, sabi nila, di ba, wala naman talo. Wala. Kahit makatanggap ka ng napakaraming problema, di ba, ang dami mo namang lessons na makukuha at lahat priceless yun. Totoo. Di ba yung ganyan, halimbawa breakup, ano yung mga lessons na pwede mo mong makuha dyan? Yung mga hindi magagandang experiences sa isang relasyon. Di ba, una, hindi ka na syempre basta-basta magtitiwala, kikilalanin mong mabuti. Correct. Hahabaan mo ang pasensya mo. Pangalawa, dito sa sitwasyon na ito, hindi mo hahayaan na masasagad ka, Yes. na mauubos ka at matutuyot ka na talaga ng tuluyan. Di ba? Isipin mo, galing ka sa isang relasyon, tapos natigang ka. Alam mo yun, pumasok ka sa relasyong fresh. Lumabas kang tigang na lupa. Yung parang ang dating kasi ng description mo sa akin, parang sagad, natuyot ng husto sa lahat ng aspeto. Financial, emosyonal, physical, Yes, 'di ba? mental. Mental. So, sa susunod, hindi na ganon. Magtitira para sa sarili, 'di ba? Huwag hahayaan na abusuhin ka ng ganon, 'di Totoo ba? yun. Yung mga ganyan, yun naman yung mahalaga doon. Matuto ka mula dito sa matinding dagok ng iyong buhay. Tama yun no? Dapat talaga, hindi porke kunyari magjowa kayo, wala na kayong boundaries Dapat matutunan mo na mag-set ng boundaries. Ano yung mga boundaries na yun? Di ba? Kung hindi mo na kaya magbigay, huwag mong piliting ibigay lahat. Kasi pag dumating talaga yung punto na mag-decide kang umatras dyan, lugin-lugi ka eh. Totoo. Compared kapag nag-set ka ng boundaries, hindi masyado masakit. Kapag kunyari hindi naging mabuti yung relasyon yung dalawa, okay lang na umalis ng hindi mabigat sa loob. Or mabigat man sa loob, pero hindi ka naman parang nawala ng isang kidney. Di ba? May ganong feeling na parang mas mabilis kang makaka-move on. Oo, yung kasi nga nagtitira ka para sa sarili mo, Yes. 'di ba? Yung ganun kasi tandaan mo, kabisyo, kapag ka ikaw mismo nawalan na, kapag ka ikaw mismo natuyot na, natigang na, wala na talagang mangyayari dyan, diba? Tayo naman natin na mahihirapan ka na makahanap ng iba na bago kasi parang from the previous relationship, masyado ka na said, diba? Although, ano naman yan panahon naman din makakapagpagaling sa'yo, panahon naman din yung makakapagpa-fresh ulit sa'yo, diba? Hindi naman ibig sabihin na ganyan yung relasyon that you came from, ibig sabihin nun, ganyan yung mga susunod na relasyon. O ibig sabihin, hindi ka na kamahal-mahal. Hindi. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. Kamahal-mahal ka pa rin. Nagkataon lang talaga may mga epal sa world. Ganon. Tulad netong si Koyang. Ganon. Diba? Tingnan mo yung mga halaman. Kahit, di ba, ang ganda-ganda ng halaman, pero may sumira. 'Di ba? Yung iba sinimsim. Sinimsim yung katas, 'di ba? Kaya pinutol yung halaman, pinitas yung halaman. Syempre nawala yung ganda ng halaman. Pero yung halaman hindi titigil lang na mamukadkad ulit. Yeah. Sabi niya, sabi niya sa sarili niya, kinausap namin yung halaman Alam mo na, wala kami magawa ng isang araw eh. Partner, makausap kaya tayo ng mga halaman. Tara, let's. Kumayad naman si Chuper. Sama naman agad ako kasi bored ako nung Saturday Oo. O ano sabi ng mga halaman? Ito yung sagot nila. Sabi nila, syempre, hindi kami papayag. Kailangan malaman natin yung pinagdadaanan nila eh. Hindi kami papayag na forever pangit. Sabi ng mga halaman, darating pa rin talaga yung time na kailangan kong mamukadkad. Correct. Ipakikita kong muli ang ganda. Ang ganda at yung uniqueness ko. Diba na ako ay isang namumukadkad, sariwang-sariwa, mabangong bulaklak. Dadating din yun. Kaya lang katulad ng sabi natin kanina, it will take time. Yes. Kasi wala pa naman kami nakitang pagkatapos pitasin na namunga ulit agad. 'Di ba? So may ganun talaga. It will take time to heal. Totoo take time yun. na i-allow yung sarili na maka-move forward, ganon. Dadating ka din dyan sa exciting part na masasabi mo sa sarili mo, ay, buti na lang. Buti na lang, wala
wala na kami ngayon. Kasi ito palang na-meet ko, Diyos ko, ni isang kusing, hindi ako gumastos. Ganito pala yung pakiramdam na hindi gumagastos. Ramdam na ramdam mo, relate ka ba? Oo, parang last Parang week ito yung biglang topic. nanariwa, no? Oo, parang ganito pala yung pakiramdam na hindi ako yung nanlilibre. Na hindi, ito pala yung pakiramdam na pwedeng matuloy ang isang lakad nang hindi ako naglalabas ng pera. Ganon. May ganyan. Ano yung greatest lesson na nakuha mo sa mga past relationships mo? Ito maganda, wag mong ibibigay lahat, dapat magtitira ka rin. Totoo. Isang magandang lesson na dapat makuha mo 'yun, Bubbles, ha. Correct. Oo. Na magtitira ka. Tsaka ako para sa akin yung isa yung wag kang bibigay agad. Kilalanin mo. Nahuhuli tuloy. Alamin mo muna yung apelido. Hindi. Sasabihin na. May maganda na akong description sa'yo. Ganon. Diba? Si Nicole, kumusta maging jowa? Ay, bumibigay agad. Bumibigay agad yan. Yung kakikilala pa lang kahapon, bumibigay agad ng gabi. Ano yung bumigay? Explain hindi man lang umabot na 24 hours, bumigay agad. Hindi man. Explain mo, ano yung bumigay ka kaagad? Hindi, kasi diba may mga... Ibinigay mo agad? Hindi, yung lahat ng mga posibleng mga ibigay. Okay. Na oras, ganyan. Yung parang, pagmamahal. kagad, parang tinotodo mo agad ng todo. Basta, sobrang Sinagad todo mo? agad, sagad-agad, todo agad. Bimigay agad. Ganun. Okay. So, yun yung na wag muna, parang kilalanin mo nga muna na maigi, wag all out agad, parang ganun. Ano yung natutunan mo doon? Tsaka masarap pala magpaligaw. Kasi minsan iba, parang ay, gusto na ako nito, sige na, agad-agad. Masarap magpaligaw. Hindi, masarap may magparamdam lang sa'yo yung guy. Oo, parang sige, gusto nyo kayo na agad. Ganon. Masarap po magpaligaw yung sinusuyo ka. Magpa-importante ka. Magpa-importante ka. Yung mga ganun. So ano yung natutunan mo doon? Ano yung natutunan mo na hindi ko pala dapat ibigay muna lahat? Ano yung dapat... Kasi parang feeling ko maseseryosohin ka eh. Okay, mas pahalagahan ka. Oo, may ganyan. So nagpabebe ka, parang ganon. Pabebe ka muna, ganon. Mga 3 days. Hindi, nagpaligaw ka muna. Oo, masarap pala sa pakiramdam yung ganon. Kasi paghihirapan ka din niya. Mga ganon. Correct, totoo yun. Kesa dun sa ang bilis, lahat, ganon. Parang... Yun lang naman. Pero kung kayo mabilisan din, wag go. Iba-iba naman tayo ng lesson na matututunan di ba? Totoo yun. Di, tsaka kilalanin na maigi. Kilalanin na nga maigi. Tsaka maging kapag ka may mga red flag, wag tayo magbulag-bulagan sa mga red flag. Yes, kapag ka nakikita mo na parang, may something medyo tagilid to. Oo, may tagilid na parang hindi ito akma sa, kunyari sa values mo, o kaya sa mga paniniwala mo. Yan. Maging ka doon, maging aware ka doon sa red flag. Tapos wag mo silang deadmahin. Maging matalino, ganyan. Tama. Kunin mo agad yung mga mensahe kasi totoo yun. Yung bawat red flag na makikita mo, may mensahe yun eh. Totoo. Kapag dinedma mo yun, posibleng magkamali ka sa decision mo. Diba? Yung mga red flags na sinasabi, minsan mako-connect mo yan eh. Ay, kaya pala siya ganito. Ay, kasi may kaugnayan to sa ginawa niya nung kasunod na araw. Ganito pala, ay ayaw niya pala ng maasim. Correct, mga ganun. Yung Red flag yun. ganun. Red flag yung ayaw niya maasim. Di nako-connect mo yung behavior niya. And yung pwedeng magbigay ng red flag sa iyo yon. Ibig sabihin, may importanteng mensahe na dapat kang makuha. Na hindi mo dapat deadmahin. Kasi minsan dinededman na lang eh. Oo. Although yung mga iba na feeling ko yung mga nagde-deadman ng mga red flags, parang feeling ko sila yung mga taong naniniwalang pwede pang magbago. 'Di ba? Kaya siguro parang sige, hayaan mo na lang kahit ganun siya kasi pwede naman siya magbago. Totoo naman din. Pero maging basta maging wise ka lang about it. For example, ano ba mga example ng mga red flag? Nakakatamad mag-isip ng ang init kasi. Yung masarap lang kasi talagang matulog ngayon. Oo. Parang ang tuyot yung utak ko today eh. Ano ba yan? Lunas na lunas, nakakainis. Halimbawa, ano ba yung mga example ng red flag? Kasi halimbawa, magagalitin. For example. Ang iksi ng PC. Diba? Ng pwede pasensya. sa'yo mabait pero sa ibang tao masama ang ugali. Correct. Pwedeng red flag yun eh. O di naman kaya, tama ka dyan, partner. Halimbawa, ang first hand na naisip ko, ang bait niya sa mga ang bait niya kapag kaalam niya na yung tao pakikinabangan, may posisyon,
posisyon mataas. Pero kapag ka ang mga kausap niya alam niyang medyo mas mababa ang sweldo o kaya mga kulang sa pinag-aralan, yung mga ganon, ang sama ng ugali niya sa ganon. Para sa akin red flag 'yon, yung mga ganon. May red flag agad siya pagdating sa sa pagtrato sa iba't ibang tao. Oo, mga ganyan. Pwede mong deadmahin. Pero for now, kasi ako naniniwala ako na pwede naman magbago ang isang tao talaga eh. Correct. Pero wag mo siyang i-disregard totally. Kumbaga nasa nasa isang part ng brain mo na may i-connect ganun mo yan siya. sa mga susunod na mangyayari kasi may connection ulit yun eh. Correct. Assignment mo yun ha. Oo, assignment mo yun for today. Ganon. Kanya-kanyang awareness ng red flag, Chuva. Correct. Kasi minsan yung mga red flags na yan, totoo yun, parang puzzle po yan na pagtatagpi-tagpi mo, ay kaya pala siya ganito, ay kasi may kaugnayan sa past niya. At pwede mo rin connect sa kasalukuyang pwedeng mangyari. Wala lang kami maisip at ng saktong example. Kasi talaga mainit yung panahon. Tuyot yung utak namin today. Sa Pasay, 42 degrees atang heat index. Pero sana makuha mo yung gusto naming iparating sa'yo. Wag mong ipagsawalang bahala yung red flag na tinatawag. Yes. Although may mga tao na ang perspective naman sa ganyan, kunyari, tinanggap mo na ganito yung ugali niya, alam mong red flag, pero tinanggap mo pa rin. Ang perspective naman nila, ako yung taong katapat yan na magbibigay ng chance sa kanya para magbago. Yan. Kasi ganun kasi actually, partner, kaya feeling ko na disregard minsan yung red flag. Kasi nga yung feeling na hindi magbabago pa yan. Na may ikaw yung taong yon. Na may posibilidad naman na magbago. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bubbles? Carry mo yan. Okay lang yan. Ang importante, wala ka na doon sa relasyon na yan. Tama. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class. Yarn. Ang importante, nakuha mo na yung lesson sa past relationship So, mo. alibawa, ikaw, Bubble, sa susunod, hindi ka na lang basta-bastang papayag na sagad-sagadin ka, na yan, yung ikaw lahat, nakakapagod talaga yan. Totoo yun. Kailangan it's a two-way street. Yes, hindi pwedeng one way lang lahat. Totoo. Red flag ba para sa iyo ang isang babaeng magastos? Depende. Grabe ka naman. Nag-react. Depende sa goal mo kung bakit ka papasok sa relationship. Kung ang goal mo ay di ba hindi mo tinitingnan yung financial aspect, hindi red flag yung wala lang sa yun. Oo. Pero kung ang goal mo, halimbawa ikaw matipid kang tao, ang goal mo is mag-build ng empire using wealth, meaning magtayo ka ng business. Correct. Then bawat gastos ng partner mo, makikita mo yan. Kikwentahin mo lahat yan. So para sa iyo magiging red flag yon. So depende kung paano mo tinitingnan ng isang relationship. For some, red flag yung kadalasan yung ugali, behavior. Na parang, yun nga, sa'yo mabait, pero sa ibang tao, maiksi ang pisi. Laging nagagalit. Red flag yon, meaning parang nagbabait-baitan lang siya. Pwede mo makuha na ganong message eh. Kasi ang tunay talaga, masama ang ugali niya. Pwedeng ganon. Diba? Iko-connect mo yung dots. Sa decision making, ganon din. Kaya siguro, partner, wala tayong ma-example na talagang super red flag. Kasi kanya-kanya, what may seem like a red flag for me is not a red flag for you. Yes. Diba? Parang, so depende kasi siya. Katulad nga yung tinanong ko, yung tungkol sa magastos. Para sa iba, red flag yun eh. Pero para sa iba na, tama ka, wala naman pakialam. Tsaka, deserve niya naman yan. Diba? Hindi yun red flag. Ganun. Correct. So, kanya-kanya talaga. Alam ko, sarili ko, nagastador din ako. So, hindi siya maging red flag kasi pareho lang naman kami ng behavior. Totoo. Pero yun nga, kung halimbawa, matipid ako sa pera, tas business-minded ako, di ba? Pag business-minded ka, you see more of the revenue kaysa doon sa expenses. Mas bibigyan mo ng yung kita. Huwag tayong gastos. Yung di ba pagka ganun, kapag kumita sila, yung kita nila, paiikutin pa nila. Ganon sila. Totoo. So para sa kanila, red flag yung mga babaeng, sobrang tindi ng gastos. Ay, diba? Siya sa mga luxurious items. Mahilig siya mag-celebrate. Ayoko no. Pero para sa iba, hindi no. Mahilig siya mag-celebrate. Diba? Hindi yun red flag for me. Kasi ako din mismo, gusto ko yan, ma-party akong tao. Ganun. Totoo yun. So, tama. It depends upon the situation. True. Depende siya.
Pero naniniwala ka sa red flag? I mean, napatunayan mo na ba siya many times in your past relationship? Hindi ako hindi mo pinansin. Hindi mo pinaniwalaan agad. Oo, parang hindi ako naniwala. Nagkaroon ako ng feeling pero parang hindi. Or baka hindi malinaw baka medyo pink yung flag, hindi siya red. No, colorblind ka that time. Oo, o kaya baka bulag din talaga ako sa pag-ibig, mga ganun. Marami sa atin ganun na dinedma pero na-realize na tama pala. Pero late na nung na-realize. Ganun. Kaya wag nating dededmahin. Yan, pakinggan mo sa mula sa mga bunganga ng mga taong natutot, naloko na. Diba? Dumaan na sa red flag pero hindi in-acknowledge. Oo. Ano ba yun? Paano ba? Kung maisip, ang tagal na kasi ng mga past relationships eh. Red flag, halimbawa, 14 years ago pa. Pwede kasing, halimbawa, yung sinasabi ng nanay mo tungkol sa taong yon ay mali sa nakikita mo. Pwedeng red flag yun eh. Diba? Red flag. Oo. Tama. O yun. Yung iba yung nangyari sa'yo yan. Correct. Iba yung tingin ng nanay mo doon sa lalaki. Pero iba talaga. Hindi mo pinakikinggan yung nanay mo. May sinasabi, may mensahe na yung nanay mo eh. Nandun na yung red flag. Anak, nagwawagayway na ako ng red flag. Tingnan mo naman to. Para ikaw, hindi mo pinapansin kasi nakita mo lang yung lalaking gusto mo. Pero may red flag na kumakaway sa'yo. Ang red flag, nakikita ng nanay ko. Oo. Nararamdaman ng nanay ko. Correct. Hindi ko yun makakalimutan eh. Doon sa isa talaga. Parang ang sabi niya. Basta sabi niya may sabit yan eh. Parang hindi ko mawari, sabi niya, pero hindi ko mawari, may tinatago yan. May ganun yung nanay ko eh. Parang sinasabi niya sa akin. Tapos ako, dinedma ko talaga. Nilaban ko pa ng ilang buwan ng mga bagay-bagay. Malaman lamang ko, totoo nga ang nanay ko. Diba? Mothers know best. Totoo yan. May instinct sila. Oo. Wag mo rin wag mo rin dedmahin yung yung sasabihin din ng mga ibang taong katiwa-tiwala sa buhay mo Hindi yung pakikinggan mo lahat ng mga tao sa paligid, hindi. Yung mga pinagkakatiwalaan mo na pag meron silang opinion, pwede mo rin i-consider yung opinion nila. Totoo. Sabi ni Ana Ishikawa, Miss Nicole and Sir Chris, for Miss Bubbles, ipahinga mo muna ang puso mo kasi na-abuse ka. Take time to relax, travel, and mag-shopping so that sooner, handa ka na ulit magmahal. Pero mas matibay ka na. Ayan. Yes. Sabi ni Ana Ishikawa, ayan, sana ay makapunta ako dyan sa birthday ko on April 29. God bless Tambalan. Why not? Why not? If the price is right, charot. If the pasalubong is right. Oo, if the pasalubong is right, go. Pwede din. Huwag ka matakot magmahal. Oo. Pwedeng hindi lang naging maganda yung experience mo. Pero hindi mo pwedeng i-generalize yung pangyayari na sa susunod ganyan ulit yung mangyayari sa'yo. Diba? Na ang tao ay lahat manloloko, na ang lahat ng tao ay manggagamit. Hindi, kasi hindi lahat eh. Hindi lahat manloloko, yung iba manggagancho. Oo. Diba? Yung iba pa isa-isa lang. Pero yung iba package deal yung iba eh. Manloloko na manggagancho pa. Magnanakaw pa. Pero gusto ko rin yung part na na wag ka munang magmadali din, mahalin mo muna yung sarili mo, atupagin mo muna yung sarili mo, 'di ba? Ikaw naman. Yan, so kung ano ba yung mga paraan para atupagin ang sarili kasi nakakapagod yan, Bubbles yung ginawa mo. Yung parang sinagad mo hindi lang para sa jowa mo kundi para sa pamilya niya. Tapos nakakalurkay dito sa lahat ng paghihirap mo na napag-break ka, ni-like lang yung post, yung message, 'di ba? Parang kaya gets ko yung tanong mo na parang ayoko na, kaya ko pa ba magmahal kung ganito rin lang? Hindi naman lahat ng lalaki ganyan. May mga iba na mas matindi pa. At dahil may mga mas matindi pa, huwag kang huwag kang magpapaloko ulit or huwag kang basta-bastang magtitiwala at huwag basta-bastang bibigay. 'Di ba? Huwag i-all out.
Ganun. Ang dami mong matututunan dyan. Diba? Pero wag kang matatakot muling magmahal kasi hindi lahat ng tao ay kapareho ng unang nakilala mo. Correct, hindi talaga. Iba-iba talaga na yung klase ng ng pag-ibig na pwede ibigay or klase na relasyon na magkakaroon kayo. So wag kang matatakot. Pero unfortunately, hindi ibig sabihin na ganyan yung nangyari mo sa una, yung susunod agad-agad perfect na. Pwedeng oo. Pero pwede ding hindi. So, ang pinakamahalaga, katulad ng lagi natin sinasabi, 'di ba? Kunin ang lesson. Yes. Ganyan. Pero for now, dahil parang napagod ka talaga na magbigay, ikaw naman, sarili mo naman. 'Di ba? Sarili mo naman yung ipagluto mo, Yes. ipag-shopping mo ng alahas sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Tama yun. Kaya ibili ng ano ba yung mga hindi mo nabili kasi kabibigay doon sa lalaki. Yan, 'di ba? Ikaw naman ang mag-online shopping, ganyan. Correct. Ikaw sampalin mo naman yung sarili mo ng pera, try mo, ganun. I-date mo sarili mo. Oo, i-date mo yung sarili mo. Totoo Pwede. May ganun, date mo yung sarili mo. Ano Magpaalam ba ka sa yung nanay mo, ma, magde-date lang kami ng Correct. sarili ko. Wait lang. But I'll be back. Tama. Subukan ko yung sarili ko, ha. Okay lang ako. Ganun. Lahat ng mga hindi mo nagawa dahil masyado mong ibinigay in all out dun sa partner mo, gawin mo na para sa sarili mo. Ganyan. yun. Love yourself. Maganda yun. Punuin mo muna yung sarili mo. Isang bagay na natutunan ko talaga sa buhay, wag mong i-pressure yung sarili mo na makahanap ka agad ng jowa. Alam naming lahat yan, partner. Oo, diba? Naghintay ka ng matagal na panahon. Totoo. Oo, pinakamadaling mangyari sa buhay ang pagkakaroon ng jowa. Ay, sabi ng mga single, parang hindi naman. Totoo 'yon. Wag mong i-pressure na parang oh my God, lahat ng mga tropa ko, lahat ng mga friends ko may jowa na ako na lang ang wala. Hayaan mong wala. Akala mo lang mahirap pero yan yung pinakamadali. This time, laging sarili mo muna. Parang parang pera. Ang Akala pera, natin. oo, sabi, nanay ko lagi yan sinasabi. Ang nanay ko lagi walang pera, ha. Lagi yan sinasabi na ang pera, akala mo lang yan yung pinakamahirap na problema, pero yan ang actually yung pinakamadali. Oo, 'di ba? Di ba ang hirap isipin, pero may katotohanan. 'Di ba? Ganun din sa pagjowa. Akala mo lang mahirap kasi minsan yun nga binibigyan mo lang ng stress o binibigyan mo ng so much pressure yung sarili mo na magkaroon. Oo, pero kaya lang 'di ba? Hindi pa siya time . Kung hindi pa time, 'di ba? Hindi pa talaga, if the time is not right, hindi talaga siya uukol. Correct. Naalala ko tuloy yung kadadaan lang sa feed ko kanina na parang, sawang-sawa ka na ba sa pagmamahal ng mga Pilipino? Punta na sa Siargao at mamingwit ng AFAM. Tapos kita mo, parang ito sa 4-minute video na puro iba't ibang mga AFAM sa Siargao. Na parang puntahan ba siya ng mga AFAM? Siguro, di ba nakarating na Siargao So, makikita mo talaga doon iba't ibang uri, hugis, kulay, haba, diba? Haba at laki. Haba ng bias. Oo, ganun. Totoo, meron kasi mga punggok, meron din talagang mga saktuhan lang. Meron din naman talagang ang hahaba, di ba? Mga ganun. Malahigante sa sobrang haba. Ang lalaki, di ba? Parang yung paa niya, legs mo na. Alam mo yung parang gano'n. May mga ganun. So, napaisip ako doon na, ang galing na mas open na din ang mundo ngayon sa ganyan. Dati kasi limitado lang sa mga Pilipino limitado lang sa ganitong race. Pati yung para makilala sila, limitado lang din. Ngayon hindi na. Mas madali na. So kaya wala lang, just to fortify yung sinabi mo kanina, partner, na kala mo lang mahirap pero actually madali. Parang for me, based on experience na parang ay madali lang naman pala siya. Anytime pwede ka makahanap ng love life. Basta punuin mo yung sarili mo. Dapat ikaw mismo. Oo, punuin mo lang yung sarili mo. Lahat yan susunod sa'yo. Paisipin mo para kang tae, gano'n. Lahat ng langaw susunod sa'yo. Lahat ng langaw lalapit sa'yo. Ganun siya. Okay. Sige na. Exit na po tayo for now. Mamaya ulit. Okey dokes. Bye-bye.